Ilagay ang asin sa apat na lugar na ito, ang pera ay laging darating. Talaga naman po darating yan kapag na-cure mo ang apat na ito na pinakadelikado at pinakamalas sa lahat. Ang bawat zodiac sign ay mayroon nito at ito ay madedetermina lamang sa pamamagitan po ng pagtingin sa inyong kapanganakan. Dito malalaman natin kung nasaan nagre-reside ang apat na ito at dito kayo maglalagay ng cure. Pag-uusapan po natin ngayon, ano ang tawag sa apat na ito? At bakit kinakailangan itong lagyan ng cure? Dahil kung hindi, tuloy-tuloy ang kamalasan na maidudulot nito sa inyo. Hindi po yan titigil hanggang sa nandyan kayo sa area na kung saan na-activate ito. Kaya't napakahalaga na alamin mo at maglagay ka ng cure para makaiwas ka at hindi ka matulad sa iba na hanggang tumanda na lang sila, nagtuloy-tuloy yung trial nila sa buhay dahil ang iniisip nila, yun na talaga yung kapalaran nila. Hindi po ganon. May mga kailangan kang gawin para po makontrol yung mga nagdudulot ng grabing kamalasan sa inyo. At gusto ko po magpasalamat kay ma'am na nag-send po ng super thanks na 100 plus. Ma'am, maraming salamat po sa iyo. At para po sa comment ni ma'am, pwede ba siya sa General Kwan Kung na statue? Ma'am, pwede po. Kahit sino po pwedeng gumamit ng General Kwan Kung. Depende po sa sitwasyon or sa pangangailangan ninyo. Kung kayo po ay nagkakaroon ng problema sa negosyo, halimbawa po mataas ang kompetisyon sa negosyo, or nagkakaroon kayo ng financial problem dahil may nag-traitor sa negosyo ninyo, pwede kang gumamit ng General Kwan Kung. Piliin mo malaki at pierce ang mukha. Ihaharap mo sa front entry ng business o ng bahay ninyo. Insensuhan po yan araw-araw. At iwasan lamang na nasasagi-sagi yung pinagpatungan mo ng statue at huwag mo ilalagay sa disrespect na lugar. Okay na po yan. So kahit sino pwede pong gumamit ng General Kwan Kung. Huwag basta-basta humawak sa mga statue, lalo na kung wala naman yan sa temple o wala naman yan doon sa mga holy place. Meron po mga pasyalan na mayroong mga statue, may nagme-maintain po nun. May nagmamanage nun, may nagke-cleanse nun. Pwede nyong hawakan talaga yon. Marami na mamasyal doon, humahawak talaga sila doon. Yung nagmamanage nun, kini-cleanse po yun. So, pwede talagang hawakan yun. At yung nasa temple, pwede pong hawakan yun kasi holy place yun. Pero po, kung kayo ay mapapasyal sa mga lugar na tindahan, may mga statue malalaki sa labas, anumang area yan, na may nilagay silang statue dyan na nakaharap pa palabas, huwag niyong hahawakan yun. Yung mga malas na enerhiya na nakuha nun mula doon sa mga dumadaan at mula doon sa labas, makukuha mo yon. At hindi lang yon, yung enerhiya mo makukuha ng statue. Mamalasin ka. Grabing kamalasan ang makukuha mo kapag ginawa mo yun. Huwag kang hahawak sa mga statue, lalo na kung hindi naman yan sa holy place. Sa mga gusto pong magpa-reading, mga madam, mga sir, meron pong certain donations, mga ma'am, mga sir. Ang proceeds po nito ay mapupunta po doon sa tao na kinakailangan niya ng tulong. So, yung magiging proceeds po ng mga magtatanong at magpapa-reading ay mapupunta sa kanya. So, isang pamamaraan ito para makagawa ka ng good deed sa tao na nangangailangan at hindi ka lamang nakatulong sa kanya, na-enhance mo pa yung energies na nasa iyo. So, mas umaakit ito ng good luck energies para sa iyo. Hindi lang tayo nakatulong, na-enhance pa natin yung energies na meron tayo. At hindi lang yon, malalaman mo pa yung mga area na kinakailangan mong pag-ingatan o lagyan ng cure dahil dyan magmumula ang grabing kamalasan mo. Maraming salamat po. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay.
Pamilyar na ba kayo sa mga pinakadelikado at pinakamalas sa lahat? At ang bawat zodiac sign ay meron nito. Unang-una po sa kanila na nagdudulot ng pinakagrabing kamalasan ay ang total loss. Ang total loss po kapag nanatili ka dyan, grabeng kamalasan ang maidudulot niyan sa'yo. At tuloy-tuloy yan, hindi titigil yan hanggat nandiyan ka sa area. Iba't ibang uri ng kamalasan ang makukuha mo hanggat nandiyan ka at hindi mo na-cure yan. Sunod, 6 killings. Ang 6 killings po ay ganun din ang epekto, ganun din ang hardship, at ganun din po ang 5 ghost. Ang mga ito ay nadedetermina po sa pamamagitan ng pagtingin sa kapanganakan ninyo. At makikita natin ito kung anong direksyon ito nagre-reside sa tahanan mo at doon ka maglalagay ng asin. Bukod sa paglalagay mo ng asin, kinakailangang meron kang suotin na pangontra para sa apat na ito. Pakatandaan po, ang bawat membro ng pamilya mo ay meron din nito. Ito rin ang nagdudulot sa kanila ng grabing kamalasan. Kaya't kung minsan, nagsasama-sama lahat ang inauspicious energies ng isang pamilya, kaya't kung ano-anong kamalasan ang nangyayari sa kanila. Mahalaga po na alamin mo ito, lalo na kung nagtutuloy-tuloy yung inauspicious mo sa buhay o yung kamalasan mo tuloy-tuloy, walang tigil. Titigil sandali, babalik na naman. Or lilipas ang isang taon, sunod taon, mamalasin ka na naman. Kailangan tingnan mo ito at lagyan mo ng cure. Magsuot ka ng pangontra dahil maaaring na-activate mo ang mga ito. Or sa pinagtatrabahuhan mo. Hindi man sa tahanan mo, sa lugar na kung saan ka nagtatrabaho or saan ka nagnenegosyo. Pwedeng nandoon na-activate mo ang mga ito. Mahalaga na tinitingnan ko ito at ito ay makikita lamang sa pamamagitan ng pagtingin sa inyong kapanganakan. Paggawa po ng salt cure, kumuha ka ng garapon na malinaw na babasagin o kaya garapon na ceramic o yung mga mug na hindi ginagamit. Maglagay ka ng asin doon. Lagyan mo ng Chinese coin kung meron ka. Pwede ang coins lang natin at tubig. Ilalagay mo ang salt cure sa apat na sulok ng tahanan mo kahit hindi mo pa alam kung nasaan yung apat na pinakamalas na to. Kasi po, ang tahanan natin ay mayroong apat na sulok yan at nandyan may mga inauspicious energies din dyan na lumalakas pa kapag naisama ang apat na pinakamalas na to. Kaya kahit hindi mo pa ito alam, maglagay ka na ng salt cure sa apat na sulok. Kapag nanigas ang asin, aapaw po ang asin dyan. Aapaw, maninigas. Kapag matigas na siya, itatapon. Huwag nyo direktang hawakan. Kumuha kayo ng plastic or foil, ibalot nyo. Bago nyo hawakan, ilagay sa plastic, itapon. Kailangan po balot na balot siya para hindi magkalaglagan at bumalik lang sa inyo yung inauspicious energies na nakuha niyan. Mahalaga po ang paglalagay ng asin sa tahanan dahil hindi lamang swerte ang naidudulot niyan, malaking tulong yan para sa mga malas na enerhiya. At doon po sa mga gustong magtanong, sana po matulungan natin yung taong ito. Kailangan niya ng tulong talaga. At isa ito sa mga good deed na ginagawa para po hindi ka lang nakatulong sa kanya, na-enhance mo pa yung energies na meron ka. At hindi lang yun, hindi ka lang nakatulong, malalaman mo pa kung ano yung mga area na dapat mong pakaingatan at lagyan ng cure or mga area na dapat mong iwasan. Pero kung hindi ka na nga makakaiwas, ilagay mo ang mga to at suotin mo para makaiwas ka sa grabing kamalasan. So, mas malaki ang benepisyo nito para sa'yo dahil malalaman mo kung bakit nagsusunod-sunod yung kamalasan mo. Maaaring ito ang dahilan.